Pagkatapos inanunsyo ang disbandment ng F2, ano na kaya ang susunod na kabanata para sa mga cargo movers? Saan na sila mapapadpad at posibleng mapapuntang kupunan? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Marami talaga ang na-shock sa pagka-disband ng F2. Marami ang nalungkot na mga F2 fans. Ilang araw na rin ang nakalipas mula noong ginawa ang anunsyo at ang mga manlalaro at tagahanga ay patuloy na minamahal ang kupunan at tanggap na hindi na makikibahagi ang kupunan sa mga susunod na conference sa liga. Pero sabi nga sa kasabihan, kapag nagsara ang isang pinto, may magbubukas naman na isa. Dahil sa napakalaking talento na may aalok ng cargo movers, hindi na ako magugulat kung ang mga kupunan sa PVL ay mag-uunahan na sa pila at pag-agawan ang kanilang mga serbisyo. Lalong-lalo na si Kiana D, na maaaring maging isa sa mga pinakahinahangad na manlalaro. At marami ang nagsasabi na bagay si KKD sa PLDT high-speed hitters. Si Kim Kiana D na sa kasamaang palad ay hindi nakapaglaro sa huling conference ng cargo movers. Ngayon ay inaasahang pumirma sa ibang kupunan ng mas maaga. Best fit daw siya sa high-speed hitters. Ang pagdaragdag ng Savannah Davison ay nakatulong ng malaki sa PLDT sa pagpapalakas ng tsansa nito sa panibagong semi-final appearance. Ngunit sa posibleng pagdaragdag naman kay Kiana D, makakasiguro na ang kupunan ay makakarating sa playoff sa susunod na conference. Malaki talaga ang maiaambag ni Kiana D for sure. Myla Pablo, inaasam naman ng karamihan na mapunta ito sa Cherry Tigo crossovers. Bagamat marami ang nag-aakala na babalik si Pablo sa dati niyang kupunan at yun ay ang Petrogas Angels. Pero mas maganda naman na ibang kupunan naman, di ba? Maaari siyang makipagtulungan sa mga tulad ni na Ea Laure at Maylin Paat upang bumuo ng isang deadly trio para sa crossovers. Mabibigyan din si Bagyong Pablo ng kaunting panahon para makapagpahinga at makabangon sa anumang nalalabing injury niya at bago matapos ang conference. Ang isang batang kupunan tulad ng Cherry Tigo ay mapalad na magkaroon ng isa pang matatag at maaasahang presensya katulad ng isang Bagyong Pablo. Eto, marami ang nag-aasam na mapapadpad ito sa Creamline Cool Smashers at bagay daw kay Don Makandili Katindig ang nakasuot na pink jersey. Sa puntong ito, bakit naman hindi, di ba? Ang pagsali ni Makandili sa Cool Smashers ay tila wrong timing man sa puntong ito dahil makikita naman natin kung gaano kadominante ang kupunan. Ngunit ang paglipat na ito din ang pinakamahalaga. Malaki ang maitutulong niya sa kupunan. Ito ay magbibigay sa Creamline ng isa pang star libero habang si Makandili ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon na maiuwi ang titulo. Ivy Lacsina sa Petrogas Angels. Si Lacsina ay isa sa maituturing na bright star sa liga. Kung mapupunta lang siya sa tamang kupunan, ang kanyang buong potensyal ay maaaring isang lethal weapon sa kupunan. With the Angels, matututo si Lacsina sa mga tulad ni Gretchen Saltones at Aiza Maizo Puntillas. Isang hakbang na tiyak makakatulong sa kanyang karera sa volleyball. Pero marami rin ang gusto siyang mapunta sa Cherry Tigo at samahan ng kanyang mga dating kupunan sa NU Lady Bulldogs na sina Robles, Cagande at Nierva. Samahan pa ng isang Ea Laure. Diba? Isang eksklusibong kupunan siguro ang mabubuo dyan. Usap-usapan naman sa social media na mapupunta si Chang Abi sa NX-led Chameleon at kinakailangan ang kanyang gabay sa tinuturing na rising team sa PVL. Ang batang NX-led team ay nangangailangan ng isang leader at ang isang malakas na presensya tulad ni Maranyo at tila siya ang perpektong akma para sa kupunan. Ano sa palagay niyo? Marami rin ang nagsasuggest na si Majoy Baron sana ay mapunta rin sa Creamline Cool Smashers. Ang paglipat ni Baron sa Creamline ay magpapagaan sa pagpaliban muna ni Sed Domingo sa kupunan dahil sa kanyang injury na nakuha sa Thailand at magdaragdag ng panibagong antas ng lalim sa championship team. Pwede, di ba? Pwede! Julina de la Cruz, sasamahan naman si Vanny sa Signal HD Spikers. Ang HD Spikers ay tila may kakayahan talaga sa pagbuo ng talento. Tingnan mo na lang ngayon si Vanny Gandler.
Kung sakaling magpasya si De La Cruz na sumali sa Signal, baka isa pang aspeto ng kanyang nabuo ng laro ang maaaring magpakita. Kaya makakatulong sa koponan na maabot ang layunin nito na makapasok sa finals at manalo sa kauna-unahang titulo. Malaki naman ang maitutulong dahil sina Jolens at Vanny ay mabuting magkaibigan. Kaya malakas ang chemistry ng dalawa kung magkagayon. Marami naman ang may gusto na mapabilang si Aragalang sa PLDT High Speed Hitters. Dahil sa kanyang pagganap sa PBL Second All-Filipino Conference, magkakaroon din ng maraming offers for sure si Galang. Mainam siguro kung sasamahan niya sina KKD sa PLDT, kung saan magkakaroon sila ng isa pang stock team na handang lumaban para sa titulo. At ang panghuli, ang naunsyaming playmaker sana ng Chocomucho na si Mars Alba. Usap-usapan na nga sa social media ang paglipat ni Alba at tuloy-tuloy na ito. At kung titingnan naman natin, pinakaangkop si Alba sa OB Girls bukod sa F2 Logistics. Sa ilalim ni Coach Dante Alinsunurin, magkakaroon ng pagkakataon si Alba na i-develop pa ang kanyang laro, tulad ng pag-improve ni Dina Wong nitong huli. Ikaw, may ibang gusto ka pa ba na pwedeng lipatan at akma na kupunan ang mga F2 core players? Ayaw nyo maglaro, sabihin nyo, uwi na tayo. Let's go! So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.